Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nagkaroon po ng disgrasya sa kalagitnaan ng isang karera ng mga kabayo sa Angeles, Pampanga. Chris, ano ang detalye? Connie, nasagi ang isang kabayo ng isang nakamotorsiklong traffic enforcer. Natumba at dumaustos ang kabayo na may hilang kalesa. Nakatayo naman agad ang kabayo sa tulong ng kutsero. Sumemplang din ang traffic enforcer at nadaganan pa ng kanyang motor. Tinulungan naman siya ng mga nanood ng karera. Ayon sa Angeles City Information Office, walang malubhang nasaktan sa insidente at nagkaareglo na ang kutsero at traffic enforcer. Ang karera ay bahagi ng taunang pagdiriwang ng Fiestang Pulyat sa syudad. Ayon naman sa Animal Kingdom Foundation, hindi na dapat hinihikayat ang ganitong aktibidad na posibleng ikapahamak ng mga hayop. Ito ang GMA Regional TV News. Kuha na po tayo ng update sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nadaragdagan pa ang mga naitatalang sinkhole sa may Northern Cebu. Kasunod po yan ng malakas na lindol doon noong September 30. Cecil, ilan ang nadiskubring mga sinkhole? Connie, umabot na yan sa 70 sinkhole batay sa tala ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR. 16 na sinkhole ang lumitaw sa Bugo City, ang epicenter ng lindol. Pinakamarami naman sa bayan ng San Remigio na 40. Kabilang dyan ang nasa lote sa Barangay Manyo na nilamon na ang bahagi ng isang bahay. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, posibleng lumalim ang uka at madagdagan ang sinkhole dahil sa mga aftershock. Sa datos ng PHEVOX, as of 8 a.m., mahigit 12,300 na ang reported aftershocks dito sa Cebu. Hinihintay na ng provincial government ang buong report ng MGB para maging gabay sa rezoning o land use reclassification.